Oy, part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Pa-flashback 5 taon na ang nakakalipas, kung saan puro pang babatikos at pangmamata ang natanggap ng ating bida mula sa mga kapwa-estudyante nito sa akademya, at paano raw ito nakapasok sa Magical Academy. Ayon sa mga madadaldal ay ginawa raw pain si Will para mapapasok sa akademya si Lady Elfaria, ang kababata ng ating bida na nais nitong makasama, at ngayong Magia Vander na raw ang dalaga ay tapos na ang pakinabang ng binata kaya sigurado mae-expel na raw ito, tawa-tawa na nga ng mga extra. Ngunit sa kabila nito ay nakita naman ng kanilang headmaster ang potensyal ni Will at maging ni Professor Werkner, na bagamat walang magic, ay may pambihirang kakayahan at kadesididuhan na naiiba kaninuman gamit lamang ang kanyang espada. Dahil dito ay hinayaan ng headmaster na manatili ang ating bida sa akademya, na lubos ang pagnanais na maabot ang tower nang makita niya raw ang kanyang kababata na si Elfie. Balik sa kasalukuyan, kung saan lesson mode itong si Professor Werkner tungkol sa pag-ascend sa tower, na nangangahulugan daw ng pag-advance sa Upper Institute, at para maging isang Magia Vander ay kakailanganin mo munang marekognisa ng highest center of learning, na kung tawagin ay Upper Institute. Dalawang paraan nga raw ang pwede nilang gawin para ma-achieve ito, at yon ay ang gumawa sila ng bagong klase ng magic, o ang kumulekta sila ng 1,700 credits sa akademyang ito. Bibihira nga raw ang nakakagawa sa una, kaya karamihan ay sa pangalawa umaasa, at sa nakikita niya raw sa kanila ay lahat sila halos nanganganib pa na hindi makagraduate kaya doble kayod sila ngayon. Mukhang nabugbog na naman kayo sa klase ni Professor Werkner Ika na nga ni Colette sa ating bida na nanghihina ngunit okay lang daw at di raw lahat ng professor ay nagbibigay halaga at sempatya tulad ni Professor Werkner. Agad sinang-ayunan naman ito ni Colette at di raw tulad ng ibang professor na itago na lamang nila sa pangalang Professor Edward na walang puso at walang pakialam sa estudyante. Samantala, pangmalakasang chismis naman ang ibinibida ng isa sa mga tropa ni Sion ukol sa isang evil sentinel na basic tinalo nga lang daw ng kanilang bossing. Manghang-mangha nga raw sila dahil nang magising sila ay patay na ang sentinel na kagagawan nga raw ni Sion, habang sa isip-isip naman ni Sion ay nagkakamali raw sila sabay na alala ang mga kaganapan. Dito na nga na sight ng bida-bida ang ating bida na naglalakad, na agad na trigger na naman at nilapitan si Will sabay kinwelyuhan, at anong klaseng kalokohan daw ito mula sa isang walang magic na katulad nito. Biglang pumagitna na nga si Colette sa pagganap ni Sion na kalaunan ay napa-walkout na lamang at di matanggap ang katotohanan sa kanya ay sumambulat. Ano ba problema nung baliw na yon? Ika na nga lang ni Colette at kung may nangyari raw ba sa kanila ni Will. Maging si Professor Edward ay di rin matanggap ang mga ganap, na rekta pinuntahan na nga ang headmaster at dapat daw ma-expel si Will Surford. Naku naman umagang-umaga high blood ka na naman Professor Edward. Tsaka pang-anim at panghuling taon na ito ni Will kaya napakaalanganin naman ang gusto mo. Ika na nga ng headmaster sa gigil na professor, ayon naman sa professor ay di raw kailangan ng akademya ang isang warrior at hindi mage na katulad ni Will, isang taong kayang lampasan ang magic nang hindi nakakagamit nito. Kalokohan, dagdag pa nga nito. Pinabatid naman ng headmaster na pambihira ang mga marka ni Will, sa lahat ng aspeto. At kung isasang tabi nga raw nila ang hindi nito pagkakaroon ng magic ay namumungutanggi ito sa lahat at kulang pa ang salita na pambihira. At kung hindi man Magia Vander ay pasok na pasok ito maging artificer o pati healer. Tandaan mo Edward na katungkulan ng akademya na ito na makapag-produce ng mga scholar para sa nakatakdang araw, dagdag pa nga ng headmaster. Yun nga po ang problema headmaster at walang plano na maging scholar ng estudyante na yan at adik na adik maging Magia Vander. Ribat na nga ni Professor Edward. Kalaunan ay nagpasya na nga lang ang headmaster na bigyan ni Edward ng pagsusulit itong ating bida, at since alam niya na raw ang sekreto nito ay siya na mismo personal ang mga siwa nito, at kung sakaling bumagsak daw ito ay siya na bahala kung ipapasa o i-expel niya ito. Kinang-isi na nga ito ni Edward at happy-happy na si Tanga habang ngiti rin ang idinulot nito sa headmaster at sa isip-isip ay gawin na nga raw lahat ni Edward ang nais niya hanggang sa matanggap nito ang katotohanan. Samantala, maghapon na ngang sinamahan ni Colette itong si Will, mula sa paglagay ng mga libro nito sa locker room kung saan nabubuksan lamang ng spell at nagpatulong kay Colette since di siya makagamit ng magic, at siya ring naglalaman ng espada niya, hanggang sa pag-aaral sa library na lubos kinamangha ni Colette, dahil bagamat okay naman daw ang ACADS ni Will ay ibang klase pa rin ang pinapakita nitong sipag,
di nga raw siya pwedeng magpapetex-petex lang, ika naman ang ating bida, lalo na at layunin niya raw na maka-advance sa Upper Institute, sabay pinabatid ang paghanga sa mga dwarves, at sa Battle of Garzaronso, kung saan di sumuko ang puwersa ng mga dwarves sa harap ng pangmalakasang magic ng kalaban nito. Isa raw ito sa mga nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon sa kanya, na kayang lampasan ng pangmalakasang determinasyon ang anumang magic. Habang nagkukulitan ang dalawa, at nakakita nga ng puting buhok si Colette sa ulo ni Will at nais nitong bunutin ay bigla na lamang lumutang sa eksena itong si Professor Edward na lubos nilang kinagulat, at pumunta nga raw sa spell hall si Will nang mag-isa lamang. Since olats daw sa spellwork itong bida natin ay bibigyan niya ito ng supplemental lesson, na kinabahala na nga ni Will at bakit siya lang daw. Pang-ising-isi na nga ang professor at sinabing ang tanging gagawin lang daw ni Will ay ang makatama sa kanya kahit isang atake lamang, at kung sakaling magawa raw ito ng ating bida ay bibigyan niya ito ng 5 spellwork credits, ngunit kapag hindi naman ay rekta expel siya sa akademyang ito na lubos ikinabahala ni Will. Samantala, pinatawag naman ng headmaster si Professor Werkner at sinabi ang tungkol sa pagsusulit ni Will sa pangangasiwa ni Professor Edward. Ngunit bagamat nag-aalala ito ay pinagbawalan ito ng headmaster na makialam, at para patas daw dito kay Professor Edward ay pagbibigyan niya ito ngayon, at nang makita rin daw nila kung talagang karapat-dapat talaga itong si Will sa kagustuhan nitong maging Magia Vander, di naman natagaw ni Werkner ang pag-aalala niya at bakit sa dinami-rami raw ng makakalaban ni Will ay si Edward pa, na halos ka-level ng isang tunay na Magia Vander, isang ascendant na napuntahan na ang tuktok ng tower. Samantala, gulat na nga si Will sa pinapamalas na lakas ng kanilang professor, na sa kabila ng liksi at bilis niya ay walang panama sa barrier magic nito. Walang kwenta nga raw itong si Will ika naman ng professor at ano raw magagawa ng mga pasipa-sipa nito sa magic niya, na siyang tunay nga ay binabalibag-balibag lamang siya gamit ang mga pasabog nito. Exit nga muna si Kiki at mukhang may pupuntahan, habang naiwan naman ang ating bida na lubos na mamroblema sa kung papaano niya matatalo ang pangmalakasan nilang professor, na kalaunay naglabas ng mas marami pang magic circles at pinagraratrat siya ng sandamakmak na piu-piu-piu, ayon bogbog at lamog ang bida nating kumalabog. Samantala, iba naman ang nai-imagine ni Colette tungkol sa pagpapatawag ni Professor Edward sa ating bida, hanggang sa dito na nga niya makita ang familiar ni Will na si Kiki, at tila tinuturo ang locker ng ating bida, na siya rin namang nagets nito at napagtantong nasa panganib si Will lablab niya. Ano pangarap mo Perrin maging Magia Vander sa ako nga hindi mo malampasan, banat na nga sa kanya ni Professor Edward sabay tinanong tungkol sa Battle of Garzaronso, ang rebelyon ng 10,000 dwarves, at kung ilang mage daw ang humarap dito. Di ba isa lang, isang kumpas lang ng mage ay naubos ang mga walang kwentang dwarves na yan. Kailanman ay hindi mananalo ang espada laban sa wand, at yan ang itatak mo sa utak mong hype ka, panggigigil na nga ni Professor Edward sa kanya, di naman nagpatinag si Will at kahit ano raw sabihin ni Professor Edward ay aabutin niya pera ng Magia Vander, na lubos pinagtaka na nga ng Professor at ano raw ba talaga ang pinaglalaban at pinanggagalingan ni Will. Nais niya raw makasama ang taong mahal niya, at tuparin ang pangako niya kay Elfie, buong pusong pinagsigawan na nga ni Will na lubos kinagulat ni Professor Edward. Nap-asus Merisep na nga lang ang professor at anong kalokohan daw ito, madudumi, malalandi, katangahan, kalunos-lunos, yak dahil lang sa pag-ibig nagkakaganyan ka, panghahamak na nga sa kanya ng professor, at kilabutan man lang daw ang ating bida sa pinagsasasabi niya. Wala namang naging paki si Will sa mga banat ng professor hanggang sa bigla nang dumating sa eksena si Colette at ibinato sa kanya ang kanyang espada. Wala nang sinayang na oras pa si Will at binunot na ang espada kasabay ang pasuot ng kanyang goggles, na muli nang binirahan ng professor nilang bida-bida ng piu-piu ngunit sa pagkakataong ito ay napigilan na niya gamit ang kanyang espada, na ayon sa professor ay isang Moria Blade. Sunod-sunod na atake na nga ang ipinamalas ni Professor Edward na lubos nagbigay ng takot kay Will ngunit sa kabila nito ay hinarap niya ng buong tapang. At mas malalim pa raw ang kwento ng Battle of Garzaronso di tulad ng pinagsasasabi ni Professor Edward, na may isang general daw na nagngangalang Gareth ang buong tapang na lumaban Perrin sa kabila ng pagkaubos ng kanyang lahi, at nakatama ng isang atake sa kalabang mage. Dahil daw sa ipinakitang tapang nito ay kinilala ito ng mga mages, at siyang tunay nga gaya ng nagawa ng dwarf ay pangmalakasang determinasyon ang pinamalas ni Will na kalaunay nagawang mawasak ang barrier ni Professor Edward at nasugatan nito sa mukha.
Walkout na nga lang ang professor at sinabing gagawarin niya ng 5 credits si Will gaya ng kanilang napag-usapan habang pagkamangha naman ang nadama ng headmaster sa mga nasaksihan. Abat bigyan credits mo din ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.